Oh, Auntie Claire, ano na? Di ba? Mainit na pagsalubong na PI ng mga Canadian o Canada OFW. Deserve mo yan. Deserve mo yan, Auntie Claire. Deserve mo yan. Alright mga kapatid, dito tayo sa Pantalan. Diyan, magandang view dito. Okay. Good morning po sa lahat. Reaction lang tayo dun sa nangyari sa Canada kay Auntie Claire. Bigyan lang natin ng kaunting mga tinatawag na opinion at reaction kung bakit gano'n na nangyari sa kanya doon, di ba? Sa nakita natin, dahil na-interview naman siya, sinabihan daw siyang pangit. Pero hindi niya naisalaysay doon na PI siya doon, ng harap-harapan. Talagang lulutong ng PI. Yun, yung mga kapatid, yung mga tinatawag na tagpo na hindi mo kailangan maging matalino, di ba? Hindi mo kailangan maging degree holder para maunawaan mo kung paano sila minaltrato doon o paano sila trinato, hindi pala minaltrato, trinato ng mga OFW. Kung maayos yung pamamahala, kung maayos yung pamamalakad ng gobyerno ni BBM tungkol sa mga ganong usapin, lalong higit doon sa mga OFW, dapat mamahalin sila, di ba? Dahil maayos nga po yung pamamahala, maayos yung pagpapalakad ng gobyerno. Bakit nangyari yon? Dahil unang-una, mali. Kumbaga, nakita at hayag naman sa lahat na talagang may mali sa bawat ginagawa. Maging ito si Auntie Claire sa bawat press conference niya dyan sa Malacanang, walang bukang bibig na lang, kundi Duterte, di ba? Walang bukang bibig na lang. Hindi ba, kumbaga, inilulutang niya sa bawat press conference niya dyan sa PCO ay kung ano ang ikasisira o kung ano ang maipipinta sa mga Duterte. Hindi niya inilulutang kung anong mga proyekto ang nagawa ni BBM. Dapat ganun bilang PCO, Undersecretary, spokesperson ng Pangulo. Dapat ang ilutang mo yung mga proyekto, yung mga nagawa nyo, yung nagawa ng Pangulo mo o nagawa ni BBM. Hindi yung ilulutang mo yung mga nagdaang panahon na administrasyon para lang sirain mo, di ba? Kaya dumating ang punto sa ganung parte na pagdating doon sa Canada, doon makikita mga kapatid dahil naglabas siya dati ng kwan na mangmang daw yung mga INC. Naging mangmang. Sa bawat palakpak daw kay Amy, ginagawang mangmang yung INC. Kinontra ko na po yan Hindi po mangmang ang mga INC. Ikaw po ang mas higit na mangmang, di ba? Bakit? Alam mo yung issue ng malitagang pero nananahimik ka o pikit mata ka na lang. Sasabihin ko sa iyo bakit mangmang ka diyan sa Canada, di ba? Ito i-reveal ko po sa iyo. Alam naman ng marami to. Ewan ko ba't hindi mo alam. Sa Canada po, malayang magsalita. Hindi niya alam yun. Malaya magsalita, magkomentaryo, kahit nga yung prime minister nila, minumura dyan Hindi sila sinasaway dyan dahil mayroon silang tinatawag na free will silang magsalita sa mga ganun. Nagsumbong siya sa pulis. Kaya, kumbaga, hinaharas daw siya. Di ba? Hindi niya alam na ang patakaran, kaya sabi ko mangmang siya Hindi niya inalam na ultimo prime minister dyan, minumura dyan. Dahil hindi sila katulad dito sa atin na susupilin. Katulad ng pamamahala nyo, sinusupil nyo yung mga nagpapahayag ng katotohanan, ng mga sentimento nila. Diyan po, hindi po. Kaya mangmang ka. Bakit? Hindi mo inalam na ang Canada, mayroon silang patakaran dyan na bahala kayo magsalita dyan. Bahala nyo mura yung mga nanunungkulan dyan. Hindi sila apektado sa ganun kasi may free will sila dyan na magsalita. May free will sila na para kundinahin kung ano ang mali at tama. Kaya sabi ko sa iyo, Auntie Claire, ikaw ang mangmang. Lumapit ka sa pulis. Nagpatulong ka sa pulis. Nakita naman sa video na hinaharas ka. Todo, di ba? Kita mo, hindi sila, bakit? Kasi nga, normal sa kanila yon. Kaya napatunayan natin na isa ka sa mangmang. Dahil kung alam mo na mayroong ganong mga patakaran ng Canada, dapat, di ba? Okay, lumapit ka nga sa otoridad kasi ganun nga, na inaharas ka. Ang paghaharas kasi, by words lang hindi naman talaga physical, di ba? Tapos, susumbong ka sa pulis, alam mo, alam ng karamihan doon. Kaya nga sila nilalapitan, pinagsasabihan, hindi sinasaway ng pulis, di ba? Kasi nga may free will sila dyan magsalita. Ultimo nga, sinaulit ko, ultimo prime minister, minumura nila dyan.
Hindi sila sinasaway, hindi sila pinapagalitan. Tapos lalapit ka sa pulis. Hindi ka naman Canadian. Yung Canadian ng mga leader dyan, ganun sila gawin ng ganun sistema. Ikaw pa kaya na Pilipino? Nakita mo kung paano ka binastos. Diba? Kasi nga bastos ka diba? Bastos ka sa part ng kung ano-ano mga pagdating sa press conference. Imbis na ilutang mo yung mga proyekto ng administration ni BBM, inilulutang mo yung kasiraan nung nagdaang administration. Hindi pa kayo makamove on Kaya sa part na yun, pati yung kasiraan ng nakaraan, lagi mong inilulutang anong naratibo mo para sirain lang. Mga kapatid, pinalipas lang natin yung bosena ng Roro. Di ba mga kapatid, tingnan mo kung sino ang mangmang. Ikaw ang mangmang, Anti-Claire. Dapat bago mo ginawa yan, dapat tanggapin mo sa sarili mo. Tanggapin mo sa sarili mo na ganun talaga. Babastusin ka talaga. Bakit? Doon sa mga ginagawa mong mga maling pamamaraan, kapag nagpe-presyon ko na, puro kasinungalingan puro paninira Imbis na ilutang mo yung proyekto ng gobyerno o ng BBM administration, kung ano-anong mga proyekto yan, dapat yun ang inilulutang mo. Hindi every time na magpa-press conference ka dyan o magkukang sa PCO sa Malacanang, puro paninira, puro kasinungalingan. Kaya sino matutuwa sa UFW? Napansin nyo ang kaibahan? Napansin nyo ang kaibahan? Ewan ko nagkakamali ako o ano pa man. Pero sa lahat ng naging bisita, pagbisita ng PRRD sa lahat ng napuntahan niyang country, lahat halos dinudumog, nagpapapicture kasi nga marunong trumato. Kita mo mahal na mahal siya ng OFW. Kayo kita nyo, naramdaman mo, ngayon naramdaman mo kung gaano katindi ang galit ng mga OFW sa administrasyon ni BBM. Nakita mo, mismong ikaw, naranasan mo kung papaano ka bastusin, papaano ka alimurain. Deserve mo yan. Bakit? Bastos ka rin naman di ba? Kung papaano mo itrato, di ba? Kung papaano ka mag-press conference, bastos ka rin Kaya dapat lang, deserve mo rin na maganong ka rin. Mabigyan ka rin ng mga malulutong na PI, ng mga OFW. Bakit? Sinungaling ka Kung ano-ano mga sinasabi mo di ba? Sa bawat ginagawa mo, ganun na lang, lutang ka ng lutang ng ano-ano mga pati mga kumbaga nahukay mo na lahat ng dapat mong hukayin. Ilutang mo yung nagawa ng administrasyon. Dapat yun ay pinagmamalaki nyo para makita ng buong sambayan ng Pilipino na may nagawa kayo. Hindi yung, di ba? Kaya deserve mo na mamura dyan. Pero gusto ba natin yun? Siyempre, bilang Pilipino, hindi naman natin gusto. Kaso hindi nila mapigilan na yun dahil sa ginagawa mo, dahil sa ginagawa ng administrasyon na to. Paano sila, di ba? Sila yung mga bayani, mga bagong bayani. Pero ano nangyayari, di ba? Ginawa nyo. Pagpunta nyo dyan, ayan, deserve nyo na maganong kayo. Di ba? Nakita mo naman kung pagpasok ng BBM, sabi ng iba, sinalubong daw ng mainit na pagsalubong. Totoo naman. Sinalubong ng mainit na salubong sa pagiging pag-PI sa inyo dyan. Pakaway-kaway pa kasi, di ba? Pero anong nilabas ng mga FW ng Canada? PI. Piniay kayo ng harap-harapan. Nakakahiya yun, di ba mga kapatid? Bilang Pilipino, dumating yung leader nyo ng Pilipinas. Pilipino ka. Pero ba't ginagano, pinamumuka sa inyo yung ganong sistema? Kasi nga, hindi tama. Kasi kung tama ang mga pulisiya nyo, kung tama yung ginagawa nyo, hindi kayo gaganyanin. Kaya deserve nyo lang. Salamat mga kapatid. Sana nakita natin kung anong klaseng administrasyon o anong klaseng palatuntunan o mga pulisiya ang ginagawa ng administrasyon na to. Bakit? Kasi nga, doon nakita natin sa pagpunta nila sa Canada kung paano sila itrato. Winelcome naman talaga. Pero ang kaiban nga lang, piniay sila. Hindi yung welcome na natutuwa. Hindi. Nakakainis. At naramdaman nyo kung paano kayo murahin ng harap-harapan. Salamat at gabi. Sana nakita natin at nawa sana sa mga susunod na bisita na BBM huwag naman ganon, pero hindi mo mapigilan po, di ba, yung mga sentimento ng mga OFW. Siyempre sila ang higit na naghihirap, sila ang nagpapaunlad ng ekonomiya, pero ninanakaw lang, di ba? Kaya sana naman sa susunod maging matino na kayo para makita rin ng mga OFW yung ginagawa nyo, pagmamahal nyo sa Pilipinas. Hindi, may mga bagay kayong ginagawa na hindi nagugustuhan ng mga Pilipino. Salamat at ingat po tayo lahat. At sana, salamat sa nakaka-appreciate. Thank you po.